Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Asiana City. This time mag-update naman tayo dito sa kabilang side at tingnan natin ang mga latest na project na tinatayo sa ngayon at mga future project na itatayo pa dito. Sa nakalipas na 10 taon, mabilis na nga ang progress dito sa Asiana City. Marami na nga ang itinayo dito ng mga residential building, office building, mga bagong hotel, may resort and casino, mga shopping center at marami pang iba. This year maraming project din ang itatayo dito sa Asiana, katulad ng bagong St. Luke's Medical Center at ang bagong De La Salle University College of St. Benilde. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Asiana City ay dating bahagi ng dagat na tinambakan ng lupa. Nagkaroon nga dito noon ng mga reclamation project at ito na ngayon naging mga city na. Konti na lang yung mga vacant na areas dito sa Asiana. So ayun guys, papakita ko sa inyo, ito na lang yung mga natitira dito. At meron pa sa kabilang side. Last year ay nagkaroon na nga ng agreement at groundbreaking ceremony para sa itatayo na bagong De La Salle University College of St. Benilde. So ayun guys, ito yung exact location kung saan itatayo ang bagong College of St. Benilde. Isang academic building ang itatayo dito at isang parking building. Dito sa kabila, mga vacant na area pa yan. At alamin pa natin ang mga bagong projects na itatayo dyan. Naging successful din ang mga development dito sa Asiana City. Ilan sa mga mega project na itinayo dito, ang City of Dreams at ang Ayala Malls Manila Bay. May mga office building, residential condominium, at dito nga sa tapat itinayo yung Parkal. Ayan guys, meron pang isang hotel dito, ang Hotel Sikia.
So ayun guys, ito na nga yung exact location kung saan itatayo ang College of St. Benilde. Medyo malawak din pala itong area na tatayuan nila. May Red Planet Hotel din pala dito. Malapit lang dyan sa LRT Redemptor Station. Buhay na buhay ang lugar na ito last year nung nandito pa ang mga Pogo. Pero sa ngayon marami na ang vacancy mula nang ipagbawal na nga ang Pogo operations dito sa ating bansa. May isa pang hotel dito, ang Bay Prime Hotel. Ayan, makikita nyo naman, malapit lang ito sa linya ng LRT Line 1. Ito yung dating pinaka-shoreline ng Roxas Boulevard at dito ngayong labasan ng mga drainage papunta sa Manila Bay. Pero dahil nga tinayuan na ng bagong reclamation ang dagat, naging stagnant na yung labasan ng mga drainage. Nagkaroon na ng man-made canal dito na sobrang baho. Sana nga i-extend pa hanggang dito ang bagong project na itatayo, ang Parañaque Public Market. Ang gagawin nila dito ay sisementohin at tatakpan itong man-made canal. Usually doon tayo sa kabilang side ng Asiana City nag-update, pero ngayon naman dito naman tayo sa other side, malapit sa Roxas Boulevard. Speaking of Roxas Boulevard, daanan lang natin itong bagong project dito sa kabilang side. May itinayo sila dito na modern elevated walkway papunta dyan sa bagong residential condominium. Windham Garden pala yan, napakaganda. Tingnan nyo kapag private company nagpatayo ng elevated walkway, napakaganda. Pero pag government ang nagpatayo ng footbridge, napakapangit, tapos ang laki pa ng budget. Anyway, dinaanan lang natin yon kasi nga malapit lang dito. Nasa tapat siya ng City of Dreams sa kabilang side ng Roxas Boulevard. Ito yung last remaining na vacant area dito na sa dulo ng Asiana City. Meron pa pala doon sa kabilang side. Nakapasok na ba kayo dito sa loob ng City of Dreams? Kung hindi ako nagkakamali, SM pala yung may-ari nito.
Anyway, hanggang sa ngayon, year 2026 na, hindi pa rin natin alam kung saan talaga yung exact location ng St. Luke's Medical Center. Sa tingin ko dyan sa likod ng Ayala Malls Manila Bay. By the way, yung Asiana ay magtatayo din ng mga bagong office building sa likod naman yan. Ang ganda na nga dito sa may landmark Ayala Malls Manila Bay. Tingnan nyo naman dito sa may driveway nila. Anyway, diretso na tayo dito sa Sun Garden sa taas ng Ayala Malls Manila Bay. Suggestion lang, lagyan nila ng elevated walkway na magko-connect dyan sa kabila patawid dito. Sobrang lawak kasi ng mall na ito at tatama rin na talaga yung tao na umikot pa papunta dyan sa kabilang side. Napanood nyo naman siguro yung bagong Ayala Malls Arca South na nilagyan nila ng elevated walkway. Halos similar lang din yung design ng dalawang mall. Ganito dapat yung gawin nila katulad sa Arca South. May central plaza sa gitna at merong mall sa magkabilang side. Last month ay natapos na nga ang major renovation na ginawa dito. Naglagay ng mga escalator na paakyat na dito sa taas sa level 5. Sobrang lawak at sobrang taas pa ng mall kaya mauubos talaga yung buong araw mo kapag namasyal ka dito. Anyway, sana pagbigyan nila yung suggestion natin na maglagay ng elevated walkway. Wow, tingnan nyo naman, mas gumanda na nga dito. Target ng Ayala Malls na makapagpatayo pa ng mas marami pang mga mall sa mga susunod na taon. Ginagawa na ngayon ang expansion ng Ayala Malls Nuvali, ang dating Ayala Malls Soledad. Doon yan sa may Santa Rosa, Laguna. At ang SM Neo Verde pala, ang official name na ay magiging SM Nuvali. Breaking news yan, abangan natin ang grand opening ng dalawang bagong mall na yan ngayong taon. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share ang video ito. Thank you for watching!